Pero ang sabi ng COA, the issuances have no legal basis. Yun daw, nilabas na resolution at mga memoranda ng NAPOLCOM, walang basihan sa batas yun. Walang legal na basihan. Walang pinagbabatayan yun. Gawa lang nila yun. Madalit sabi, di ba? Umiimbento sila para waldasin yung pera. At ito daw ay alinsunod sa 4.5 of the Department of Budget Management Circular number 16 dated November 28, 1998. Labag yan doon sa circular ng Budget and Management na umiiral na ipinagbabawal ang paggagawad ng allowance para sa pagkain, bigas, regalo, o gift checks, or any other form of incentives except those authorized by administrative order issued by the Office of the President. Bawal pala yun, mga kaibigan. Pinagbabawal yun dun sa circular ng Department of Budget and Management na magbigay ka ng allowance para sa pagkain o bigas, yung gift checks o kahit ano pa mang uri ng insentibo maliban doon sa otorisado, authorized by administrative order ng presidente. The audit body had flagged, sinita raw itong NAPOLCOM doon sa paggagawad ng bonuses and allowances in 2019. Meron na rin pala nung 2019. Bonus naman at allowance naman ang sinandok nila. The COA's breakdown showed, pinakikita raw sa kwenta ang ginawa ng Commission on Audit, ang mga opisyal at empleyado ng NAPOLCOM Central Office ay tumanggap ng pinakamalaking parte, share sa hindi otorisadong allowances na umaabot sa 7.82 million at sinusundan ito ng NAPOLCOM Region 6 na merong 4.97 million, Region 8 3.29 million, Region 4B 2.63 million. Bay, kawawa itong bansang ito, mga kaibigan. Pinaghahati-hatian, sandok lang ng sandok ng pera, nakakala mo pera nila. So madalit sabi, sumagot itong NAPOLCOM doon sa kuwan sa kanila ng COA, yung pagpuna sa kanila ng COA. Ang sabi daw ng NAPOLCOM, yung pagbabayad sa public health emergency assistance sa mga opisyal at empleyado, suportadoan niya yan ng Presidential Proclamation number 922 dahil sa COVID-19 pandemic. Lintik itong pandemic na to, no? Gasgas na gasgas itong si pandemic ng COVID sa kupit, mga kaibigan, sa mga nakaw. Ayan po, sa sandukan ng pondo, kawawang-kawawa taong bayan dito. Sa dami ng nagugutom, sila naman enjoy na enjoy sa kasasandok ng pondo, na para bang akala mo kanilang pera yung kinukuha nila. Pero ano sabi?
Ikinakatwiran Meron daw Presidential Proclamation number 922. Na pwedeng maglabas ng pera para ipamigay. Doon sa Public Health Emergency Assistance para sa mga opisyal na matatakaw. At bibigyan yung empleyado para walang tutuga, di ba? Para everybody happy. Yung maliit doon sa empleyado, di ba? Yung barya. Yung buo sa kanila yon, mga kaibigan. However, ang sabi po ng COA, the President issued the proclamation to facilitate the implementation of Republic Act 11332 or the mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern to address the pandemic. Ibig sabihin, ang sabi ng COA, yung inisyu na proclamation ng presidente para mag-facilitate, tumulong sa pagpapatupad ng Republic Act ng batas, Republic Act 1132 na kung tawagin ay mandatory, ito pakinggan nyo yung title, Mandatory Reporting and Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern to address the pandemic. Hindi ho kasali dito yung Public Health Emergency Assistance na sinasabi nila. Yung sinasabi nilang para sa allowance para sa vitamins. Mga kaibigan, ano yung vitamins na yung pampalakas magnakaw? Mga kaibigan, para lumakas kang magnakaw. Ganun ba yun? At kung ano-ano pang pinagbibigay nilang allowance, mga kaibigan. Yun ang sabi para makatulong sa pagpapatupad ng Republic Act 1132. Yan. Pwede mo lang gamitin yan sang-ayon dun sa Presidential Proclamation, mga kaibigan, dun sa mandatory reporting of notifiable diseases. O kaya health events, yan, of public health concern to address the pandemic. It must be noted that the law does not specifically provide the grant of health emergency assistance. Mga kaibigan, ano po? Ayan tawag dito ngayon. Ang sabi, isoli nyo. Tapos magyayabang kayo. Ang sona niya. I-address daw yung yung war on corruption, di ba? At saka yung accomplishment nila ron. Ano magiging accomplishment nito sa giyera kontra katiwalian, mga kaibigan? Lahat ng nasangkot sa katiwalian dito na promote, nabigyan ng ibang pwesto, di ba? Mga kaibigan, di ba? Asan sila Peña? Shabu pa kinasabitan nun. Kaya kung sa bagay, kung pag-iisipan mong mabuti, tagumpay ang war on corruption tsaka yung war on drugs Bakit ikanyo? Kasi ang pagkakaintindi, ang ibig pala nilang sabihin, doon sa war on corruption, ito'y gera ng mga magnanakaw. At saka yung drugs naman, war on drugs, ito'y gera ng mga sangkot sa droga. Kaya yun ay successful. Si Ka Percy Lapid, bumabanat
Lapid Fire. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano raw ang iyong ulat, mga kaibigan? Yan, mga hindi pa naman natin alam kung ano talaga pagsasabihin niyan. Pero yung SONA, alam niyo yung SONA wala nang may interesado yan Particularly, yung mga public officials, di ba? Ito nga iniimbita raw si Vice President Leni Robredo, pero hindi physically. Bastos talaga itong mga ito O, di ba noong nakaraan, di naman inimbita, di ba? Tapos, binigyan kunyari ng pwesto para murahin. Ang gusto nila humimod sa tumbong sabi pa ni Roque, ano raw, binigyan ng pwesto pero ang inatupag daw maging leader ng oposisyon. Sila ito Ano yung ginagawa nyo dyan sa oposisyon? Di ba puro paninira? Kaya ito, pansinin ninyo. Huwag kayong maniniwala doon sa pinakakalat na mahinaan niya si Vice President Leni Robredo. Ano katunayang hindi totoo? Mayat maya binabanatan sinisiraan Di ba? Yung bang mahina sisiraan mo? Kung hindi ka luko-luko, di ba? Siyempre, yung sisiraan mo, yung malakas. Di ba? Ba't di mo siraan si Lacson? Di ba? Yan. Hindi malakas yan. Mga kaibigan, di ba? Yun ang dapat nyo siraan. Pero yung sinisiraan, ano yun Sintido kumun lang Sintido kumun. Common sense. Bakit mo sisiraan ng hindi malakas? Di ba? Kaya mo sinisiraan dahil malakas. Bakit malakas? Sa mga nagbabalak na kumandidato, automatic yun, yung Vice President. Yun ang pinakamalakas. Bakit? Nandyan na siya Di ba? Kamukha nung kay Binay. Nung laban nila ni Binay, sino malakas na kandidato nun? Di ba si Binay? Bakit? Kaya nga naimbestigahan yan Di ba? At kayo, wag kayong madidismaya kasi kesyo si Vice President Robredo raw, kaya raw mahina pa, hindi pa nagdideklara. Kasi ito, yung sa survey, di ba? Sabi, malakas daw, Duterte. Mga siraulo niyan yan survey. Mga baliw na yan, nabaliw na sa pera yan. Siguro, hindi sila kumikita ngayon masyado di ba? Kaya dito na sila nagsisip-sip sa administrasyon para kumita sila. Kasi nga hanap buhay yan di ba? Kung di ka magpapasurvey, hindi ka isasama pangalan mo. Pero pag nagbayad ka, number 1 ka. Ngayon, yung mga survey na yan, mahalata mo hindi totoo Para magkaroon sila ng kredibilidad, ang ginagawa niya sa survey, dumamihan niya mahirap ang nagugutom. Gago pala kayo Kailangan bang i-survey mo yon? Wala ka bang utak? Wala ka bang sintido kumon? Alam mo ang daming nawala ng hanap buhay, di siyempre, maraming maghihirap, di ba? Maraming magugutom. Hindi na kailangan i-survey yun. Sumasakay sila dun sa, sa given Given na yun May pandemya ang daming nawala ng hanap buhay, ang daming nagutom, ang daming naghihirap, di ba? Bueno. Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay, bakit ba tayo'y naghihirap?
Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-sitting-sitting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-sitting-sitting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan